Okay, so next topic natin naman construction. So yung construction sa C++, ano, kapag create tayo ng object na yun, ayun yung unang tatawagin. So, may sa object-oriented language, merong design pattern na singleton. Ibig sabihin yun, ano, for example, yung database, pag nag-create kayo, diba, yung database na class na yun, i-connect yun sa database, pero yung instance yan, isang beses yun siya i-create. So, ayun yung part na pwede mong gamitin yung singleton na to sa yung constructor. So, i-return mo yung isang object, pero hindi ka pwede mag-create ng iba pang object. And so, yung construction, kapag kinrate mo siya isang beses, ayun yung unang di ba yung program hanggang taas, hanggang baba. So, yung construction, kapag kinrate mo siya, yung function na yun yung unang babasahin. So, gawa tayo ng constructor. So, class my class test and public and my class. So, yung constructor parehas ng pangalan ng copy nyo siya and like that, and cout hello world, something like that. Tapos create tayo ng natin, my class test, tapos my test object, and diba na-create tayo? So dito yon, dito sa time na yon, so dito yung constructor na hello world. So ayun, pag kinompile natin to, lalabas yung hello world kahit hindi natin ginamit yung kasi etong constructor unang babasahin. So let's run. Ayun, hello world, lumabas yung hello world. Para madali natin, constructor. So like that, ito yung constructor. So, di ba na-create tayo ng object? Ito yung unang na function, yung constructor natin. So ayun, ito yung constructor sa object-oriented programming language. So doon na tayo sa next na tutorial sa constructor na parameter.